Ano ba ang itsura ngayon ng GL? Yan muna ho ang maganda rin vis-a-vis that particular provision sa GAA. Ano ba itsura ng GL? Halimbawa, okay, may isa akong hawak na GL dito. Okay, ito po yung detalye ng DOH guarantee letter. Okay, pangalan, contact number, GL code, and then assistance, hospital bill, laboratory, medicines, procedures. Amount, ito po yung halaga. Ito po yung itsura ng GL na dadalhin ng pasyente doon sa DOH hospital na magiging garantiya nga na meron na po siyang pagkukunan ng pambayad sa ospital. Opo, itong GL na ito, bawal na ito ngayong ilabas ng mga mambabatas sa kahit na sinong Pilipino. Manong Ted, kung pwede ko kong tanungin, yan po bang hawak nyo ang letterhead ay Department of Health? Hindi po. Ito po yung nanggagaling sa mga tanggapan ng politiko, congressman man o senador. Ito po yung basically, iba-iba sila ng format. But dito po, ang importanteng hihingin sa iyo, yung GL code. Yung pong ating existing, yung kasalukuyang umiiral na patakaran, yung DOH Administrative Order 2025-0011. Sa katunayan, wala pong role ang guarantee letter ng politiko. Ito siguro yung isang kalituhan, no? Pag binuksan niyo po yung AO na yun at lilinawin namin sa panibagong lalabas na AO or IRR na sinasabi, yung importante dyan, yung katagang DOH issued. Opo, meron pong guarantee letter ang DOH. Dahil sa prinsipyo po ng garantiya, kung ang isang ahensya ang may hawak ng budget at siya nagpapatupad, pwede siyang mag-issue ng guarantee letter. Pero tulad nga ng sabi ng ating kalihim, Secretary Erbosa, kung ibang tao or ibang entity at hindi DOH yung nag-issue ng guarantee letter, hindi po tama yun. Opo, pero bakit tinatangkilik ng ospital? Kasi ito po ang katotohanan. May isang pasyente na nakapila sa heart center at ang pinaghahanda ka ng 800,000 pesos para sa open heart surgery. Ang pasyenteng ito maninikluhod sa kung kani-kanino para makakuha ng ganito pong uri ng komunikasyon. Dadalhin niya ngayon ito sa heart center para patunay na nakalikom na ako ng halagang ito, yung iba akin na lang ang gastusin. So ito po Sa katunayan, Opo, sa katunayan, Manong Ted, hindi nga nila kailangan pumunta doon sa iba-iba pong mga politiko dahil yung mismong social worker ng Heart Center, registered social worker, ay may access po sa MAIFIP ng DOH. Heart Center being a DOH hospital, nakikita po nila yung budget. Ang kailangan lang pong isubmit doon po sa lumang guidelines is isang ID, of course, para sa identity, tsaka yung bill. Tapos yung social worker on-site ay gagawa lang po kasalukuyan ng tinatawag na case report. Meaning, ito po yung interview, titignan kung anong estado sa buhay at iba pa. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!